Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. Sampung taon pa lang si Nora ay nailayo na siya ng inang si Honor sa pamilya. Naghiwalay kasi ang kanyang mga magulang at isinama siya ng ina sa Maynila para doon makipagsapalaran. Hanggang sa umabot na siya sa edad na 27 ay hindi na nakabalik pa ang dalaga sa lugar kung nasaan ang kanyang amang si Romano. At nito lang nakalipas na linggo, na ospital ang nanay Honor niya at naging malala ang lagay nun. Sapagkat hindi sapat ang kanilang pinagkakakitaan, kaya naman hindi naisalba ang buhay ng kanyang ina. Pumanaw si Aling Honor sa edad 55. Ngayon ay nakaburol yon sa kapilya ng barangay na tinitirhan nila sa Maynila. Pasado 10:30 ng gabi, huling lamay sa burol ni Aling Honor. Dahil hindi naman sila pala kaibigan, kaya kakaunti lang din ang mga naglalamay. May isang lamesa lang ng mga nagiinuman at isang lamesa din para sa nagmamadyong at naglalaro ng baraha. Seryosong nakaupo si Nora sa tapat ng kabaong ng ina at iniisip paano siya mabubuhay sa mga susunod na araw. Ang tanging makakasama niya lang kasi ay si Buknoy, ang 13 taong gulang na batang lalaki na kinupkop nilang mag-ina. Ulila ng lubos si Buknoy nang makita nila sa kalye na nanlilimos. At dahil likas na maawain ng mag-ina, kaya inaruga nila ang nasabing batang lalaki na 3 taon na rin nilang kasakasama. Ate Nora! Ate Nora! Oh, bakit gising ka pa? Nagapunan ka na ba? Opo, ate. O sige na, matulog ka na dahil maaga pa tayong magigising bukas para sa libing ni nanay. Patulog na rin po ako, Ate Nora. Pero may tao po rin sa gate eh. Nahanap ka? Sabay silang napatingin sa gate kung saan ay nakita nga nila ang di pamilyar na mag-asawang may edad na. Tumayo si Nora at nilapitan ang mga yon. Nagulat siya ng bahagya nang makita ang ginang nakatulad niyang chubby na nangingilid ang mga luha sa mata. Mawalang galang na po. Pwede ko po bang makilala kung sino kayo? Kilala niyo po bang nanay? Eksaktong pagkatapos siyang magtanong ay bigla na lang yumakap ang ginang habang binibikas ang pangalan niya at umiiyak. Nagtaka si Nora at Buknoy dahil wala talaga silang ideya kung sino ang mga taong bagong dating. Pero sa kabilang banda ng utak ng dalaga ay namumukhaan niya ang mag-asawa. Para bang nakita na niya ang mga iyon sa kung saan. Pagkatanggal sa pagkakayakap ay kaagad niyang pinatuloy ang mga bagong dating kahit pa medyo naiilang siya. Tila may nagsasabi kasi sa isip niya na kilala niya talaga ang mag-asawa. Pagkaupo sa sala ay doon nga sila nag-usap-usap upang magkalinawan na. Nora, hindi mo na ba kami natatandaan? Ako si Tio Edo mo at si Tia Deli mo. Kapatid ako ng Tatay Romano mo. Tila otomatikong nanumbalik ang lahat sa alaala ni Nora. Kahit medyo may kalabuan, napaluha siyang bigla at napayakap sa tiyuhin at tiyahin. At hindi niya pa rin mapaniwalaan na nandito sa harap niya ang mga yon. Sabi ko na nga po eh. Kaya pala pamilyar ang mukha ninyo. Ang tagal na rin po kasi na hindi ko kayo nakikita. Parang 17 years ago na. Magmula nang umalis kami ni nanay sa probinsya. Oo nga, ang tagal na panahon na nga nun. Dalaga ka na, Nora. Paano niyo po kami nahanap? Matagal na namin kayong hinahanap. Siguro mga 3 taon na. Matyaga talaga tong si Tia Deli mo. At sa wakas natuntun nga namin kayo. Kaya nakakalungkot dahil hindi na namin naabutan si Honor ng buhay. Kaya nga po, hindi na kinaya ni nanay eh. Mas maigi na rin po siguro to para matapos na ang paghihirap niya. Siya nga po pala, Tio Edu. Kumusta na po ang tatay? Pwede bang ipaalam niyo rin sa kanya itong nangyari para kahit nasa huling sandali maihatid niya sa huling hantungan ng nanay?
Ikinalulungkot kong sabihin, pamangkin, pero nung nakaraang linggo, kalilibing rin lang namin sa tatay mo. Po? Ano po nangyari kay tatay? Nagkasakit ang tatay mo at dahil sa kalungkutan ng pagkami sa inyo ni Nora, kaya ayun, hindi na siya nakaligtas. Kaya nga itong tiyahin mo nung nakaraan, walang pahinga sa kakahalugog dito sa inyo sa Maynila. Sayang lang at nahuli kami ng dating nang makita kayo. Kahit pa paano sana naihatid mo rin siya sa huling hantungan. Pero huwag ka mag-alala. Pwede mo pa naman siyang makita kapag umuwi ka sa probinsya. Patay na rin po pala si tatay. Ulila na talaga akong lubos. Kaya nga, umuwi ka na sa probinsya. Total, mag-isa ka na lang naman dito. Nandoon yung lupa ng tatay mo, walang nakatira ron. Panahon na siguro para gawin mo yung tahanan. Paano po ako, Ate Nora, kapag umuwi ka na po sa inyo? Iiwan mo na ako dito mag-isa? Natigilan sila sa pag-uusap at napalingon kay Buknoy na mangiyak-ngiyak na sa mga narinig na usapan. Dahil doon ay pinalapit siya ng dalaga at ipinakilala nga sa tiyo at tiya upang malinawan ang mga iyon patungkol sa kanya. Mahaba-haba pa ang kanilang naging pag-uusap na hindi pa nga natapos. Nagpahinga na lang muna sila dahil bukas ay maaga pa ang paglilibing sa labi ni Aling Honor. Kinabukasan, pagkatapos ng libing ay muling nag-usap ang mag-anak para sa planong pag-uwi sa probinsya. Mabilis naman na nakapalagayan ng loob ni Buknoy sina Tio Eduardo at Tia Deli. Mababait kasi talaga ang mga yon. At dahil sa walang anak kaya malapit talaga sila sa mga bata. Pinalipas nga muna nila ang 40 days bago magbiyahe pa uwing probinsya. Tuwang-tuwa si Buknoy dahil ito ang unang pagkakataon niya na makasakay ng eroplano. Samantalang si Nora naman ay wala rin pagsidla ng tuwa dahil sa wakas sa halos 17 taong nakalipas ay makakauwi na rin siya sa kanilang probinsya. Medyo malungkot nga lang dahil hindi na niya makakasama si Nanay Honor at hindi na rin niya makikitang buhay pa si Tatay Romano. Pagdating sa nasabing lugar, ay inalala pa ni Nora ang kabataan niya. Ang malinaw lang sa kanyang isipan ay ang malaking puno sa tapat ng bahay nila. Nandun pa rin ang nasabing puno pati ang duyan kaya naman tuwang-tuwa talaga siya. Ikinuwento pa niya kay Buknoy na madalas nga siyang natutulog sa tanghali doon dahil nga sa napaka-presko. Tiyo, tiya, parang walang nagbago dito sa lugar ah. Parang kahapon lang ako umalis kasi medyo kaunti pa rin ang mga bahay. Oo nga. Maingat kasi ang mga tao rito na magbenta ng lupa sa mga hindi lehitimong taga rito sa probinsya. At saka yung iba, umiiwas din talaga. Alam mo na, dahil sa tuuran doon sa bundok at kagubatan. Tuuran? Ay, oo nga pala. Sa tagal mong nawala sa lugar na to, hindi mo na alam kung ano yung tuuran. Ako din po, hindi ko rin po alam kung ano po yung tuuran, Tiyo Edu. Wala yun. Kwentong probinsya yan lang dito sa amin. Mga nilalang sa kabundukan at kagubatan. Sabi ng iba, alamat lang yun, pero ang sabi ng mga ilang nangangaso at nangongopra sa bundok, totoo raw. Parang katulad po ba yun ng aswang o kaya mga engkanto, maligno, mga duwende? Ganun po kasi yung mga napapanood ko sa TV. Ang sabi ng mga taga rito uri raw ng aswang ang mga tuuran. Tinawag silang tuuran dahil sa tuwing sila ay nagpapalit ng anyo bilang aswang, ay parang makapal na puno ang kanilang balat. Yun ang sabi ng mga nakakakita na raw, kuno. Ibig sabihin po, may aswang talaga dito sa probinsya nyo, Tiyo? Wala. Panakot lang yun ng mga taga rito sa mga dayuhan na gustong bumili ng lupa rito. Ayaw kasi ng mga taga-baryo na mahaluan ng hindi lehitimong taga rito ang mamamayan. Katulad ng nangyari sa ibang baryo, naging magulo tuloy. Si Tiyo Edu naman kasi kung ano-anong kinukwento. Mapaniwalain pa naman tong si Buknoy. Huwag kang maniwala sa sinasabi ko, Buknoy ha. Kwentong barbero lang yun. Pero, porke hindi totoo yung sinasabi ni Tiyo?
hindi pa rin maganda pumunta sa kabundukan at kagubatan na mag-isa ha. Alalahanin mo, totoo ang mga engkanto at maligno na naliligaw sa mga gubat. Kung ayaw mong mawala, huwag kang gagala-gala rito katulad ng ginagawa mo at nakasanayan mo sa Maynila. Ate Nora, kung totoo mga engkanto at mga maligno, ibig sabihin totoo rin ang mga tuuran. Bahala ka na nga dyan. Ewan ko sa yung bata ka. Namimiloso po ka pa. Nagtawanan lang sila at pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagkanya-kanya na nga muna sila ng gawain. Pinagtulungan ng ayusin ni Nora at Buknoy ang naiwang bahay ni Ginoong Romano. Sa tulong ng kamag-anak ng dalaga, ay mabilis ang naging pagbabago ng nasabing bahay. Lumipas pa ang mga oras, araw, linggo at buwan. Isang magandang umaga ang pinungad kay Nora matapos makuha ang magandang balita mula kay Tia Deli. Maaga pa lang kasi ay nagtungo na ang ginang sa kanilang kapitolyo para asikasuhin ang titulo ng lupa na naiwan ng yumao niyang ama. Magtatatlong buwan na sa probinsya si Nora kasama ang inampong kapatid na si Buknoy. At sa araw na yon, sa wakas ay tuluyan na ngang nailipat sa pangalan ng dalaga ang nasabing lupain. Mabilis ang naging proseso dahil mabuti na lang talaga ay tinulungan si Nora ni Tio Eduardo at Tia Deli. Ginamit na nila ang mga koneksyon para hindi na pahirapan pa sa paglilipat ng titulo ng lupa ng namayapang si Ginoong Romano. Maraming salamat talaga, Tia Deli. Buti na lang nandiyan kayo palagi ni Tio Eddie para tumulong. Malaking bagay talaga ito sa amin ni Buknoy. Sino-sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang din na magkakapamilya? Mabawi lang din kami ni Tia Deli mo dahil matagal-tagal din tayong hindi nagkasama. Anong plano mo ngayon yan? Nakahanap ka na ba ng trabaho sa bayan? Hindi pa nga po Inaalala mo ba si Buknoy? Huwag kang mag-alala dahil nandito naman kami para sa kanya. Sabi ko nga sa'yo, kami na ni Tia Deli mo ang kukup-kup sa kanya para makapag-focus ka sa sarili mo. Naku po, sobra-sobra na ang tulong nyo. Saka okay naman po yan si Buknoy. Hindi naman siya pasaway Hindi lang talaga ako makahanap ng trabaho sa bayan. Ewan ko rin ba kung bakit. Bakit hindi ka na lang kaya magtayo ng negosyong tindahan? Kung kailangan mo ng puhunan, handa ka namin paluwalan ng tiyahin mo. Hiyang-hiya na po talaga ako sa kabaitan nyo. Simula nang pumunta kami rito, palagi na lang kayong natulong sa amin Hindi mo naman kailangan mahiya sa amin. Sabi ko nga sa'yo, bawi na lang din namin to sa mga pagkukulang na nagawa ng Tatay Romano mo. Pag-isipan mong mabuti yung sinabi ko. Opo, pag-iisipan ko po, Tio, Tia. Pero kung di talaga ako pala rin dito baka bumalik na lang po ako sa Maynila. Oh, bakit? Sayang naman at nasa pangalan mo na naman tong bahay. Anong gagawin mo? Ibebenta mo na lang tong bahay at lupa? Hindi naman po. Kumbaga, baka magbabakasyon lang kami ni Buknoy. Pero bahala na po. Basta sinisiguro ko po sa inyo na hindi ko ipagbibili tong bahay. Basta pag-isipan mo mabuti ang suwestyon namin ni Tia Deli mo ha. Huwag kang mahiya sa amin, Nora. Sige po, Tio, Tia. Salamat po talaga ulit ng marami. Pero makinig ka mabuti ha. Kung ano man ang magiging desisyon mo, sabihin mo lang sa amin. Hindi ka naman namin hahadlangan kung sakaling maisip mong ibenta ang bahay at lupa. Ikaw naman na nagmamay-ari niyan Pero pag-isipan mo mabuti dahil ito ang bahay at lupa na lang ang natitirang alaala ng tatay mo sa'yo. Malay mo rin naman, dito sa lugar na to, umasenso ka at makahanap ng mapapangasawa. Ay nako, magdilang anghel po kayo, Tio Edu. Ngumiti lang ang Ginoo at hindi man ipinapahalata ng mag-asawa pero medyo dismayado sila sa narinig sa pamangkin. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nagpaalam na muna ang mag-asawa sa kanya. Marami pa kasi silang inaasikaso dahil parehong may katungkulan sa baryo ang dalawa. Ilang saglit pa ay pumasok na ulit ang dalaga sa loob ng bahay at tinungo si Buknoy sa kusina. Naguhugas ang batang lalaki ng mga pinggan habang hinihintay na maluto ang kanin. Napangiti siya pagkakita sa kasipagan noon
Kaya lumapit siya at tinapik niya yun sa noo bago umupo sa tapat ng hapagkainan. Ang sakit naman nun, ate. Ang OA mo, ah. Ate, sino yung kausap mo sa labas? Sila Tio Edo at Tia Deli ba? Oo, at meron silang good news. Ano po yun? Sa wakas, nailipat na sa pangalan ko ang bayat lupa na ito. Ako na talaga nagmamay-ari nito. Wow! Congrats sa'yo, ate! Anong congrats sa'yo? Congrats sa atin! Nang matapos na sa paghuhugas ay umupo ang batang lalaki sa tapat ni Nora. Meron kasi silang mga bagay na pinag-usapan kung paano mamumuhay doon sa probinsya nang hindi nakakaabala kay Tia Deli at Tio Eduardo. Nahihiya na rin kasi sila na palagi na lang inaasikaso at tinutulungan na mag-asawa. Mahaba rin ang napag-usapan ng dalawa tungkol sa mga plano nila para nga hindi na maging pabigat sa mga kaanak. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap ay eksakto na dumating si Gardo. Si Gardo Vermosa ay isa sa mga kilalang tao sa baryong yon. Bukod kasi sa may kaya sa buhay, medyo may pagka-arugante rin siya. May dala siyang maliit na sobre na kagad iniabot kay Nora. Mawalang galang na. Para saan to? At sino ka? Pasensya na, hindi ako kagad nagpakilala. Ako nga pala si Gardo. Parang namumukhaan kita. Ikaw ba yung anak ni Kuya Romano, di ba? Si Nora? Oo, ako nga po. Wow! Umuwi ka na pala. Sakto. Itong sobre, imbitasyon yan para sa ikapitong karawan ng anak ko. Kung may bata rito, basta meron nitong sobre. Ako po. Birthday party yan, di po ba? Sama ako, Ate Nora. Sige na, sama naman po ako. O yun. Ayos naman pala. Papuntay mo itong si... Buknoy po. O papuntay mo itong si Buknoy. Para naman makaranas siya kung paano magdiwang ng karawan ng mga taga rito sa baryo. Sige po, walang problema. Kung mapapansin nyo, yung ginagawang bahay sa pinakadulo, yung nasa bandang pananan ng bundok, doon kami nakatira. Sige po, naintindihan ko po. Pwede ko bang basahin yung invitation? Ayo naman. Binuksan na kaagad ni Nora ang nasabing sobre at binasa ng mga mata. Bukas na pala to, Buknoy. Maganda ka na mamaya ng masusuot mo, ha. Pupunta ako mamaya sa pamilyan para mamili ng ipang ririgalo. Nakakaya naman kasi kung wala tayong bitbit. Wala namang problema kahit wala kayong dalang regalo. Ang mahalaga makapunta dahil napaka-espesyal na araw yun para sa anak ko. Yun na rin kasi ang araw ng kanyang pagbabasbas. Pagbabasbas? Wag mo nang intindihin yung sinabi ko. Meron lang kasing kaugalian ng pamilya namin kaya ganon. Importante talaga na may mga taong dadalo para masaksihan nila ang pagbabasbas ng anak kong si Yoyong. O siya, sige. Maiwan ko na muna kayo at marami pa akong paghahatiran nitong imbitasyon. Magkita na lang tayo bukas, Buknoy, ha? Sige po, salamat po, Manggado. Pag-alis ni Gardo ay nakasikaso na nga ang dalawa ng kanilang kakainin. Pagkatapos mananghalian ay nag-ayos na nga si Nora dahil meron siyang importanteng gagawin. Bukod kasi sa nauna ng magandang balita ng kanyang tiyo at tiya, ay mas lalo pang ang gumanda ang araw niya dahil makakakuha na rin siya ng pera sa naipon ng ama galing sa pinagtatrabahuang ahensya noon. Nang matanggap na ang perang yon, ay bumili nga kagad siya ng regalo para sa 7 taong gulang na si Yoyong. Binilhan na rin niya ng masusuot na damit si Buknoy para sa pagdalo bukas sa kaarawan. Isinabay na rin niya ang pamimili ng mga grocery para sa kanilang bahay at para na rin kina Tia Deli at Tio Eduardo. Alam niya namang hindi gipit ang mga yun pero tanda yun ng pagpapasalamat niya sa mga kamag-anak. Sa kabila kasi ng matagal na panahon na hindi nila pagkikita, ay napakabuting pa rin talaga ng pakikitungo ng mga yun sa kanya. Lalo na kay Buknoy na kung tutuusin ay hindi naman talaga nila kadugo. Maya-maya pa, habang nagkukumpulan sila sa balkonahe, ay dumating din ang matabang pinsang lalaki ni Tia Deli na si Gaspar.
Napaungot ang ginang dahil alam niyang mambuburaot na naman yon. Hindi nga siya nagkamali dahil humirit nga yun ng pambiling alak kay Nora. Napapangiti lang si Nora na nag-abot ng pera at wala na rin nagawa ang kanyang tiyahin kundi ang tumingin na lang at hayaang mag-inom ang kanyang pinsan at asawa. Okay lang po yan, tiya. Minsan lang naman. At saka dito naman sila magiinom sa atin hindi naman sa malayo. Oh, narinig mo yun, Insan Deli. Minsan lang naman to. Pagbigyan mo na kami. Umismid na lang ang ginang at nagpaalam na munang papasok sa loob dahil meron pa siyang inaasikaso. Nagtuloy na nga ng inuman sina Tio Eduardo at Gaspar habang si Nora ay nakatambay lang at nakikisali sa mga usapan. Bayaw, ano na? Langya, ang balita ron sa lotohan nakakubra ka raw Kumita ka ngayong bayaw. Kaya pag naubos natin tong alak na binili ng pamangkin mo, magpabili ka kaagad Kapag narinig ka dyan ni Deli, tingnan mo talaga. Pero sige, mamaya kapag naubos na tong iniinom natin bibili tayo. Yan! Yan ang gusto ko sa bayaw ko Iba talaga ang lahi nyo, hindi mga kuripot. Binuhay mo tong pamangkin mo si Nora Isang hirit ko lang nagbigay kaagad. Samantalang yung asawa mo na pinsan ko na mismo, nako, puputi na lang talaga ang uwak. Natawa na lang si Nora habang pinakikinggan ang sentimiento ni Mang Gaspar. At habang umiikot ang tagay ay marami silang napag-usapan patungkol pa rin sa mga buhay-buhay. Sa tuwing magkasama talaga sina Tio Eduardo at Gaspar sa inuman ay hindi na mawawala sa topic ng dalawa ang tungkol sa kabuktutan ng gobyerno sa kanilang baryo. Habang lumalalim ang gabi at tumataas ang tagay pati ang tama ng alak sa kanilang katawan ay lumalalim na rin ang kanilang usapan. Nauwi na yon sa konspirasi, politika, alien, labas ng mundo at kung ano-ano pa. Aliw na aliw naman si Nora dahil na-miss niya rin ang mga ganong klase ng kwentuhan. Noon kasing malakas at nabubuhay pa ang nanay Honor niya ay mahilig din yon sa ganoong kwento. Lalo na ang patungkol sa mga kababalaghan na mundo. Dahil doon ay nakisali na rin siya sa usapan at nakapagbahagi na rin ng mga kwentong katatakutan. Pero hindi naman siya sumabay sa tagay ng mga kalalakihan. Natigil ang saglit ang kanilang usapan nang bigla silang nakarinig ng makakasabay na alulong na tila hindi naman galing sa aso. Kakaiba kasi ang tunog at mas nakakakilabot yun. Matapos ang mga alulong na yon, ay bigla rin namang nagtahulan ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Napatayo rin tuloy at napamasid ang dalawang lalaki dahil sa nakakakilabot na alulong na yon. Napasilip pa nga si Buknoy sa bintana dahil narinig niya rin to mula sa loob ng bahay. Aso po ba yun? Hindi na aso, di ba bayaw? Kaya nga nagtahulan yung mga totoong aso pagkatapos sa mga alulong Siguro bayaw, lobo yun. May lobo po ba dito sa Pilipinas? Huwag ka na makisali sa usapan na matatanda, Buknoy. Ay, sorry po ate. Sige na, at bumalik ka na ron sa loob ng bahay. Bumalik sila sa upuan at nagpatuloy ang tagay ng dalawang lalaki habang si Nora ay nakatingin pa rin sa pinanggalingan ng alulong kanina. Nakikinig pa rin siya sa usapan ng mga lasing kahit ang tingin ay nasa malayo. Naalala ko tuloy din yung kwento ni Tatay Facundo nung buhay pa siya. Ano bang kwento ni Tatay? Naririnig ko lang sila noon na nag-uusap habang nagiinuman doon sa tapat ng bahay niyo. So, eto na nga. Napag-usapan nila yung tungkol sa mga aswang na umaalulong. Doon daw nakatira yung mga yun sa kabundukan tapos paminsan-minsan nagbababaan doon para manghunting ng mga tao. Napakunot noo si Nora matapos marinig ang sinabi ng lasing na si Gaspar. Dahil halos laking Maynila na, hindi na rin talaga siya halos naniniwala sa mga ganoong bagay. Para sa dalaga, ay katulad na lang ng mga yon ang mga kwento sa TV. Habang nagpapatuloy sa pagkukwento, ay muli na naman nilang narinig ang nasabing alulong ng kung anong hayop. Mas malakas yun, mas nakakakilabot at nakakapanindig balahibo.
Sinundan din ito kagad ng tahulan ng mga aso kaya nagpalinga-linga na sila sa paligid. Langyang mga aso kayo! Ang iingay nyo! Nagkukwentuhan pa kami ng bayaw ko at saka ng pamangkin niyang si Nora. Mga istorbo kayo no? Huy, loko-loko ka. Huwag kang nga sumigaw-sigaw dyan. Mamaya magising si Deli. Lagot ka na naman doon. Sige ka. Oo na, bayaw. Pero bago ko ituloy yung kwento ko, kanino na muna yung shot? Langya. Walang dayan to ha. Dadalawa na lang tayo nagiinuman dito. Baka magkaunsehan pa tayo. Patatagayin ko talaga tong si Nora. Naku, pasensya na po pero hindi ako nainom ng alak. Pusang gala ka. Sa akin na nga. Sige na, ituloy mo na yung kwento. Dami mo naman pasakali pa eh. Sabi mo nga kung anong klase ng mga aswang yung mga yon na nasa kabundukan. Ito naman parang hindi lumaki dito sa baryo. Tinatanong pa ba yan? Hindi yung mga aswang na tuuran. Ito na nga bayaw. Cross my heart, double-double o kahit triple-triple pa. Totoo raw talaga yung tuuran. Sila yung mga numero unong iniiwasan ng mga mangongopra at mga ngaso dahil nakakatakot daw yung mga tuuran. Mahirap silang kalaban. Mapaumaga, lalo na kahit gabi. Ano pong itsura nila, Tio Gaspar? Ang sabi, may ahalin tulad nga raw sa katawan ng puno ang balat nila. Sa ganung paraan naitatago nila ang sarili nila sa kalaban. Yung itsura ng mukha nila, mapupula mga mata. Matulis sa mga tenga na katulad daw ng duwende. Lubog ang ilong at matatalim ang mga ngipin. Ang sabi pa, naglalabas daw sila ng kakaibang laway na parang dagta na kapag nakagat ka, ilang segundo lang mapaparalisa ka na. Hala, nakakatakot naman pala yun. Naku Nora, huwag ka masyado magpapaniwala niya sa Tio Gaspar mo. Ang sabi ko nga sa'yo inimbento lang ng mga taga rito ang tungkol dyan sa mga tuuran na yan. Kahit na po Tio Edu, nakakatakot pa rin talaga. Normal lang ang matakot, Nora. Ang hindi normal ay pinatatagal ang alak bago inumin. Inumin mo na yan, bayaw! Napangiti na lang sila dahil sa sinabi ni Mang Gaspar. Nagbago din tuloy bigla ang ambiance na kanina ay parang seryosohan na. Ilang saglit pa, matapos inumin ni Tio Eduardo ang alak, ay kaagad niyang nilamnan ang baso at pagkatapos ay iniabot sa kanyang bayaw na nagpatuloy pa rin sa pagkukwento. Di ba ang pamahiin, kapag may mga umaalulong na hayop, meron daw mamamatay? Uso pa po ba yun, Tio Gaspar? Oo, dito sa probinsya, totoong-totoo ang pamahiin. Sige, pustahan tayo bukas may mapapabalitang patay o namatay. Kapag meron, ibig sabihin totoo yung sinabi ko. Ano ba yaw? Pustahan pa tayo, gusto mo? Kaso, wala nga pala akong pamusta dahil wala nga pala akong pera. Dahil doon ay nagtawanan na lamang ang tatlo, kasunod ng malakas na apira ng mga kalalakihan. Nang itagay na ulit ni Mang Gaspar ang alak, kasunod noon ay bigla na siyang nasinok-sinyalis na talagang lasing na nga siya. At maya-maya pa nga ay umiiktad-iktad na ang Ginoo sa upuan. Dahil doon ay itinigil na nila ang inuman. Inalalayan na ni Tio Eduardo ang matabang lalaki at nagpaalam na kay Nora. Pasensya ka na, Nora ha. Nanggulo pa kami rito sa tapat ng bahay nyo. Naatid ko na to. Salamat sa pagpapainom ng alak sa amin. Walang anuman, Tio Edu. Mag-ingat po kayo at diretso na lang ang lakad ha. Salamat din po sa oras nyo. Masaya rin ako na makausap kayo ni Tio Gaspar. Ako na po bahalang maglikpit dito. Kumaway na lang ang Ginoo at nagdire-diretso na nga sa kalapit na bahay habang akay-akay ang lasing na si Mang Gaspar. Nang mawala na sa paningin ng dalaga ang dalawang kalalakihan, ay nagpalinga-linga siya sa madilim na kapaligiran. Habang nagmamasid, ay sa kanya lang naramdaman ang takot dahil mag-isa na lang siya roon sa balkonahe. Bigla tuloy naglaro sa isipan niya ang mga sinabi kanina ni Mang Gaspar patungkol sa mga aswang na tuuran. Pakiramdam niya tuloy ay parang may nagmamasid sa kanya sa mga puno. Napalilibutan pa kasi ng kapunuan ng lupain nila. Kaya na-imagine niyang nagkukubli ang mga nasabing aswang na kakulay ng puno ang katawan.
Nang umihip ang hangin ay dumampito sa kanyang balat at nagmamadali siya sa paglilinis. Pakiwari niya talaga kasi ay may mga kung anong nilalang na malapit lang sa kanyang kinaroroonan at nagmamasid-basid. Panay din tuloy ang lingon niya sa kung saan-saan habang patuloy sa pagliligpit ng mga pinag-inuman ng kanyang mga tiyuhin. Bukod sa kadiliman ng paligid at kakaibang lamig na hatid ng hangin, ay mas lalong nakapagdagdag kilabot ang huni ng mga kuliglig at ibang panggabing ibon. Maglalakad na sana siya papasok sa loob ng bahay nang bigla namang lumabas si Buknoy nang hindi niya inaasahan. Bulaga! Ay, ari ng kabayo, ano ka ba? Sa sobrang pagkabigla ay napaupo sa sahig si Nora habang hindi maipinta ang muka. Nang makita naman ng batang lalaki ang nakakatuwang reaksyon ng kanyang ate, ay halos mamatay-matay naman siya sa kakatawa. Hindi niya sukat akalain na magugulat at matatakot ng gano'n ang dalaga. Buktoy naman eh. Sorry ate, magugulutin ka po pala. Ngayon walang nalaman. Loko-loko ka kasi inayupa ka. Tara na nga, tulungan mo akong tumayo rito nang mabatukan kita. Matapos matulungan makatayo, ay tinulungan na rin ni Buknoy ang kanyang ate sa paglilinis para mabilis matapos. Maya-maya pa, dahil naunang pumasok sa loob ang batang lalaki, ay tumingin-tingin muna si Nora sa paligid. Pinakiramdaman niya ang tahimik na paligid na pinaiingay lang ng tunog ng mga kuliglig. Hanggang sa mabaling ang paningin niya sa malaking puno sa tapat ng kanilang bahay kung saan nakalagay ang duyan. Sa kanya isinentro ang mga mata sa pinakamababang katawan ng puno at dahan-dahan paakyat sa itaas. Napapapikit pa siya dahil sa masarap na dampi ng hangin sa katawan na talagang nakagiginhawa. Pagdilat at pagtingin niya sa mga dahon ng nasabing puno ay tila nagsasayawan na to gawa ng ihip ng hangin. Tila naaliw siya habang pinagmamasdan ng mga dahon ng nasabing puno. Ginaya niya ito habang nakangiti, hanggang sa tila magising siya sa katotohanan. Ano ba itong ginagawa ko? Natawa siya sa sarili hanggang sa lumapit na siya sa gate na kahoy para isara yun. Nang nandun na siya, ay muling umihip ang hangin at nang dumampito sa kanyang balat, ay kakaibang lamig naman ang kanyang naramdaman. Muli na naman siyang nagpalinga-linga sa kapaligiran. Pagkatapos noon, ilang saglit pa ay nadinig niya ang aso ng iilang kalapit nilang bahay na biglang nagtahulan na parang may kung anong nakita. Dahil doon ay bigla na namang sumagi sa isip ni Nora ang mga napagkwentuhan nila kanina sa inuman, ang tungkol nga sa aswang na tuuran. Matapos yung maisip ay nagmamadali na nga niyang isinara ang kahoy na gate. At eksakto naman na ang mga nagkakahulang aso kanina ay tila nag-iiyakan na sa takot. Hana, ano ba yun? Bakit parang nag-iiyakan yung mga aso ng mga kalapit bahay namin? Nang makabalik na sa balkonahe, ay napagala na naman ng tingin si Nora habang nakatayo sa nakasara nilang pinto. Hanggang ilang saglit pa nga, ang mga asong tila nag-iiyakan ay bigla na lang tumigil kasabay ng pagtigil ng ihip ng hangin. Nawala rin ang ingay ng mga kuliglig. Pati mga palaka ay tila ba bigla na lang nilamon ng nakabibinging katahimikan ng buong paligid. Hindi naging maganda ang dating nito sa dalaga. Sa isang iglap din ay parabang may kung anong hindi magandang enerhiya sa gitna ng katahimikan. Nanatili siyang nakamasid sa madilim na paligid habang naghihintay ng kung anong mangyayari. Pakiwari niya kasi ng mga oras na yon ay may nagbabadyang panganib na hindi niya naman matukoy kung ano. At ilang saglit pa nga ay ang mga namamayaning katahimikan ay biglang nabasag. Nagliparang kasi ang mga ibong nabulahaw mula sa mga punong nakapalibot sa kanilang lugar. Sinundan to ng may hinang pag-ungol ng mga hindi mawaring nilalang. Pagkarinig doon ni Nora ay bigla siyang naalarma. Otomatikong nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan dahilan para magpalit-palit siya ng tingin sa madilim na paligid habang kumakatok sa nakasarang pinto ng kanilang bahay.
Nalak kasi yata to ni Buknoy nang hindi sinasadya. Buknoy! Pabukas nga ng pinto! Bilisan mo! Bakit mo to nilak? Ang mahinang pag-ungol ay unti-unting lumakas at mas dumami pa ito kumpara sa nauna. Dahil doon ay mas lalong nahintakutahan ng dalaga at kitang-kita yun sa kanyang itsura. Para siyang batang takot na takot at nagsusumiksik sa nakasarang pinto. Hinihintay niya itong magbukas. Muli niyang kinalbog ng maraming beses ang pinto upang siguraduhing maririnig ni Buknoy. Buknoy! Pakibukas na nga ang pinto! Bilisan mo! Please naman! Pakibukas na ang pinto! Hindi mo ba ako naririnig? Ramdam na ni Nora na anumang oras ay merong kung anong nilalang na sasalakay sa kanya. Kaya naman nagsumiksik na talaga siya sa pintuan at mas nilakasan pa niya ang pagkalabog ng pinto. Nang bumukas ang nasabing pinto, ay biglang nawala ang mga nakakatakot na ungol ng hindi mawaring nilalang. Sa isang iglap ay muli rin bumalik ang ingay sa kapaligiran, ang huni ng mga kuliglig, ang sigaw ng mga palaka at ang kahulan ng mga aso. Pagkakita ni Nora sa nakababatang lalaki na nakatayo sa pintuan, ay dali-dali siyang pumasok at ikinandado kagad ang pinto. Nakahingan na rin siya ng maluwag sa wakas sapagkat pakiramdam niya ay ligtas na siya. Pagkatapos ay siningkitan niya ng tingin si Buknoy na nagtataka kung bakit parang takot na takot siya. Anong nangyari sa iyo, ate? Bakit mo ba nilak yung pinto, ha? Hindi ko naman po nilak sorry, ate. Anong hindi nilak? Kanina pa ako katok ng katok, Buknoy. Nakatulog na po kasi ako. Sorry ulit, ate, kung nalak ko pala yung pinto. Hindi naman na nakuhang magalit pa ni Nora sapagkat wala ni rin naman siyang mapapala kung pagagalitan pa niya ang batang lalaki. Hindi na rin niya sinabi ang tungkol sa mga nangyari sa labas ng bahay. Ayaw niya rin kasing mag-alala pa ang kasama niya kahit pa alam niyang matapang naman yon. Bago matulog ay naganda muna ng mga asin ng dalaga. Ibinudbud niya ito sa pinto, mga bintana at kahit sa sulok ng kanilang bahay na basta maisipan niyang lagyan. Ito kasi ang natutunan niya sa panunood ng mga palabas patungkol sa mga aswang. At isa rin to sa mga sinabi kanina ng kanyang mga tiyuhin habang nagiinuman. Nang masiguro niyang okay na ang lahat, tinabihan na niya si Buknoy sa pagtulog. Panginoon, kung ano man po yung kaninang na-encounter ko, huwag mo pong hayaang mapahamak ang buo kong pamilya. Hanggat maaari rin po sana ingatan mo at ilayo kaming lahat sa anumang kampo na kadiliman na gumagala rito sa lugar namin. Kung totoo man po yung tungkol sa tuuran na yon. Pagkatapos manalangin sa isipan, ay ipinikit na niya ang mga mata at natulog ng matiwasay. Kinabukasan ay nabulabog ang buo nilang lugar dahil sa isang nakasisindak na pangyayari. Nabalitaan ni Buknoy mula sa naglalako ng pandesal ang tungkol sa kalunos-lunos na pangyayari. Kaya pagkagising ng ate Nora niya ay sinabi niya ang ikinuwento ng tindero. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo, Buknoy? Opo, ate. Sabi ni Manong Gudo, yung tindero ng pandesal na palagi nagrarasyon sa atin, meron nga raw pong namatay na lalaking lasing. Ang sabi niya, parang may umatake na hindi matukoy kung mabangis na hayop o mamamatay tao. Nang marinig yun ng dalaga ay kaagad niyang naisip ang mga tiyuhin na nalasing kagabi, lalo na si Mang Gaspar. Pupungas-pungas na napabangon at napalabas siya ng bahay. Magulo pa ang kanyang buhok. Namumula ang mga mata na halatang kagigising lang at kahit may bakas ng natuyong laway ay tumatakbong pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Sumunod naman ang batang lalaki sa kanyang ate dahil nagtataka yun sa naging reaksyon ng dalaga. Pagdating nila sa bahay ng mga kaanak, ay kaagad kumatok sa pinto si Nora na napagbuksan naman kaagad ni Tia Deli. Tia Deli, sina Tio Edu at Tio Gaspar po. Oh, Nora, ang aga mo naman yata. Hinahanap mo ba ako? Teka, ano nangyari sa'yo?
Para ka nakakita ng multo dyan. Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Kagigising mo lang yata ah. Hindi ko nga po alam dyan kay ate. Parang aligagang aligaga eh. Di pa yata kayo nakakapag-almusal eh. Mahal, dali. Pakitimplahan nga to ng kape sina Nora at Buknoy. Isabay mo na rin pala ako dahil medyo masakit ang ulo ko dahil sa nainom namin na alak kagabi ni Gaspar eh. Tio Edu, nasaan po si Tio Gaspar? Nag-alala po kasi ako dahil sabi ni Mang Gudo, yung tindero ng pandesal na may namatay doon sa bandang kanto. Lasing daw po eh. Hindi matukoy kung sinalaki ng kung anumang mabangis na hayop o ng mamamatay tao. Ano? Seryoso ka ba dyan, Nora? Opo, di ba Buknoy? Opo, yun po yung sabi sa akin ni Manong Gudo habang nabili ako ng pandesal kani-kanina lang, Tiyo. Nagkatotoo nga yung sinabi ni Gaspar kagabi ha. Nasaan po si Tio Gaspar? Ang ingay-ingay nyo naman! Ang aga-aga! Ang sakit pa ng ulo ko! Ano ba pinag-uusapan nyo dyan ha? Nang marinig at makita ni Nora si Mang Gaspar, ay nakahinga siya ng maluwag. Pupungas-pungas pa yon habang nagkukusot ng mata at kumakamot ng ulo. Subalit hindi na rin napigilan ng dalaga na mapaluha sapagkat ang una talagang pumasok sa isipan niya ay ang nasabing tiyuhin matapos marinig ang kwento ng tindero ng pandesal. Oh, bakit ka umiyak dyan? Okay ka lang ba, Nora? Opo, nag-alala lang po ako. Akala ko po kasi talaga isa na sa inyo yung napahamak. Nako, si Tio Gaspar mo, masamang damo yan. Hindi yan basta-basta mamamatay. Malakas ang guardian angel niyan eh. Nora, ako na nagsasabi sa'yo. Pagkatapos nilang magtawanan, ay tuluyan nang napawi ang pangamba sa dalaga. Eksakto rin nang dumating si Tia Deli at ipinagtimplan na nga sila ng kape at ipinaganda ng tinapay para sa almusal. Umuwi din muna si Buknoy para kunin ang binili nilang pandesal para pandagdag sa pagsasaluhan nilang mag-anak. At habang nag-aalmusal ay pansamantala munang lumabas si Tia Deli para bumili na rin ng pananghalian. Nagpatuloy naman sila sa pag-uusap habang si Buknoy ay umuwi na rin muna at sumabay sa paglabas sa kanyang tiyahin. Pasensya na po kayo kung umiyak ako kanina. Nataranta lang po talaga ako sa ibinalita ni Mang Gudo. Kayo lang naman po kasi Tio Edu at Tio Gaspar ang alam kong nag-inuman kagabi. Salamat sa pag-aalala mo sa amin. Pero katulad nga ng sinabi ni Bayaw, hindi ako basta-basta mapapatay ng mga kung sino-sino lang. Meron yata akong anting-anting sa balat. Talaga po? Nako, huwag ka masyadong magpapaniwala dyan kay Gaspar, Nora. Pero tama nga yung ikinuwento mo kagabi. Meron ngang namatay ngayon. Kung totoo yung sinasabi ng panadero, ang pagkakarinig ko nga rin kanina dyan sa labas na sabi-sabi ng mga tsismosang dumaan matindi raw yung sinapit ng biktima. Parang araw kinatay na baboy. Talagang hindi bubuhayin. Habang nakikinig sa usapan ay napapahimas lang ang dalaga sa kanyang mga braso sapagkat unti-unti siyang nakakaramdam ng pananayo ng mga balahibo. Nang marinig naman ni Mang Gaspar ang mga winika ni Ginoong Eduardo ay nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla tuloy niyang nainom ng diretso ang kape kahit mainit-init pa ito. Halata rin sa itsura niya ang pagkabigla, kaya napahimas din siya sa mga braso habang napapakuyakoy ng paa. Naknanto ko naman Totoo ba yan, Bayaw? Langya, parang nawala tuloy yung hangover ko ron Ang sakit tuloy ng dila ko. Biglang nainom ko kasi yung kape na mainit pa dahil sa mga sinabi mo. Aray ko. Malalaman natin yan mamaya pagdating ni Deli. Naku Bayaw, naalala ko na naman tuloy ulit yung sinabi ni tatay at tiyo tungkol sa mga aswang na tuuran. Minsan lang daw silang nagpapakita o bumababa sa bundok at grupo sila kung manalakay. Kaya mag-iingat-ingat kayo lalo na si Buknoy. May pagkagala pa naman yung batang yun. Sus, nananakot ka na naman dyan. Nagkataon lang yun nangyari. Huwag mo nang takutin yung mga bata, no? Mabuti na lang at umuwi na si Buknoy. Kung hindi, kapag narinig ka nun,
Baka matakot at hindi na maglalabas yun. Hayaan din natin paminsan-minsan ng mga bata na magliwaliw para ma-enjoy nila yung kabataan nila. Nagpapayo lang naman ako. Iba na rin ang mag-iingat, bayaw. Tio Edu, Tio Gaspar, alam niyo po kagabi nung umuwi na po kayo, may nangyari. Palagay ko nga may mga tuuran na bumaba rito sa atin. Seryosong napatingin ang dalawang lalaki sa kanya na parang naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Dahil doon ay napalunok siya ng laway at ipinagpatuloy ang pagkukwento. Habang nagliligpit po ako kagabi ng pinag-inuman ninyo, parang may mga nakamasid sa akin sa paligid. Tapos po, biglang nagkahulan yung mga aso. Hanggang sa maya-maya, nag-iyakan na. Pagkatapos nun, nakarinig na ako ng mga ungol na nakakakilabot. Maniwala po kayo. Totoo ang mga sinasabi ko. Tingnan niyo po, nananayo pa yung mga balahibo ko ngayon kapag naalala ko yung mga nangyari kagabi. Mabuti na lang talaga nakapasok agad ako ng bahay. Dahil kung hindi, naku, siguro po, baka katulad na ako nung nabalita kanina. Diyos ko po, huwag naman po sana. Kailangan pa ako ni Buknoy. Naku, delikado nga yan. Ako na nagsasabi sa iyo, Nora. Maglagay ka ng mga asin at bawang sa pinto't bintana ng bahay ninyo. Ganun na nga po ang ginawa ko kagabi bago ako matulog eh. Pero asin lang po ang isinabi ko dahil wala naman kaming bawang. Yan ang bagay na wag niyong uubusin sa bahay nyo. Ang asin at bawang. Ikaw rin, bayaw. Gawin mo yung ginawa ng pamangkin natin. At huwag mong isasawalang bahala yun. Sa pagkakatanda ko ngayon ang tinatawag na panahon ng pag-aani ng mga tuuran. Ano po yung pag-aani ng tuuran? Nako, huwag mo masyadong pansinin tong si Tio Gaspar mo. Sinabi ko nga sa'yo na kwentong probinsyang panakot lang ang tungkol dyan sa aswang na tuuran. Ganun po ba? Ay naku, bayaw, totoo man o hindi, dapat malaman pa rin yun ni Nora. Nung kasi, ang sabi ng mga kanununuan ng mga taga rito, balwarte o baryo talaga to ng mga aswang. Baryo ng aswang? Oo, baryo ng mga tuuran. Ipinaglaban lang ng mga tao at nanalo sila, kaya ayun, nagtago ang mga aswang sa kabundukan at kagubatan. Pero siyempre, mapaghangad ang mga tao. Kinubkob nila ang parting yun ng kabundukan at kagubatan. Kaya nagalit yung mga aswang. Nagdeklara sila ng pag-aani. At may panahon talaga na sinasalakay nila ang mga taga-baryo kada siglo. At sa ganitong panahon sila nag-aani. Nakakatakot naman po pala. Ay nako, Gaspar, yan ka na naman sa kwentong barbero mo Tapusin na nga natin ng kwento at puntahan na lang natin ng pinangyarihan para naman malaman natin kung totoo nga yung nangyari. Kesa kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Nauna na nga nagtungo sina Tio Eduardo at Mang Gaspar. Umuwi munang dalaga dahil meron pa siyang mga kailangang gawin sa bahay. At bago siya magtungo sa sinasabing pinangyarihan ng krimen, ay nag-ayos muna siya ng sarili at nagbihis ng maayos. Ilang saglit pa nga ay lumarga na siya habang si Buknoy ay naiwan lang sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kumpulan ng tao na nakikiusyoso rin sa nangyari. Halos nakasabayan pa niya ang mga pulis na kadarating lang din. Kaya naman nakita pa niya ang nakakasulasok na itsura ng biktima bago ito takpan ng mga kapulisan. Durog na durog ang ulo nun. Nagtalsikan ng ilang parte ng utak sa sahig na tinutuka-tuka pa ng mga ibon. Hinawi lang ang mga ito ng mga pulis na dumating. Nagkalat din ang mantsa ng dugo. Habang ang tiyan ay bulwak at ang ilang parte ng lamang loob ay nagkapira-perso na. Ayon sa mga nagsiyasat ay wala na ang atay at puso ng biktima na hindi na makilala. Nang makita ni Nora ang nakakasulasok na bangkay, ay napatakip siya ng bibig dahil sa pagkauyam. Hanggang sa hindi maiwasang masukan na rin siya dahil sa hindi kaya-ayang sinapit ng mga kaawa-awang biktima. Pagkatakip ng mga pulis ng itim na tolda sa bangkay, ay sinabihan na ng mga yon ang mga taong nakikiosyoso na umalis na roon dahil ang nasabing lugar ay isa ng crime scene.
Isa-isa na ngang nag-alisa ng mga tao, subalit si Nora ay hindi kagad nakaalis dahil panay pa rin ang suka niya. Nang makita siya ni Tia Deli, Tio Eduardo at Mang Gaspar ay lumapit ang mga yon. Hinagod-hagod ng ginang ang kanyang likuran hanggang sa guminhawa na ang kanyang pakiramdam. Salamat po, Tia Deli. Kung alam ko lang na ganito ang kahinat na ng biktima, hindi na tayo nakiusyoso rito. O ano, ayos ka na ba, Nora? Okay lang naman po ako, Tio. Ano, pinsan? Sasabihin mo pa rin bang normal na tao ang gumawa ng ganon sa biktima? May normal bang tao na gagawa ng ganon? Kulang na lang igiling niya yung katawan ng taong yun Grabe na mga tao ngayon, Habang nag-uusap ang magbayaw, ay minasdan naman ni Nora ang pulis na nagpapalis ng mga tao at sinenyasan niya yun na saglit lang. Nang makita naman sila ng alagad ng batas, ay naintindihan noon ang kanilang sitwasyon, kaya hindi na rin sila kagad pinaalis. Maya-maya pa, nang paalis na sila, naglibot-libot ng tingin ng dalaga hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang matandang mag-asawa na nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Nung unay inakala lang ni Nora na hindi siya ang tinitingnan ng mag-asawang matanda. Subalit nang biglang tumalim ang mga mata ng mga yun habang nakatanaw sa kanila, ay biglang nanayo ang kanyang mga balahibo. Kasunod noon ay mabilis na gumapa ang kilabot sa buo niyang pagkatao hanggang sa mapahimas na lang siya ng batok. Nang tingnan niya ang magkabilang braso ay doon niya rin nakita kung paano nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Nang muli siyang napalingon sa dalawang matanda, ay kitang-kita ng mga mata niya kung paano itong magbuka ng bibig na tila ba may kung anong ibinubulong sa hangin habang masamang nakatitig sa kanilang mag-anak. Nag-focus siya sa bibig ng dalawang matanda upang mabasa kung ano ang mga sinasabi o ibinubulong ng mga yon sa hangin. At habang binibigkas niya sa isipan ang namumutawi sa bibig ng mga yon, ay mas lalong kinutuban at kinabahan siya. Manta kayo sa pagsalakay na gagawin namin. Doon napagtanto ni Nora na sila nga talaga ang tinitingnan ng mag-asawang matanda. Matapos ang tila nakalulusaw na mga titig, ay bigla namang nag-iwan ng nakakatakot ng ngiti ang mga yon dahilan para umiwas siya ng tingin. Pagkatapos noon, ay kaagad niyang binalingan ang mga kaanak para yakagin na umuwi sa kanilang bahay. Grabe, nakakasukat talaga yung nakita natin, Ang lala. Oo nga, hanggang ngayon nga naiisip ko pa rin Teka Nora, bakit parang nagmamadali ka? Ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po. Nagmamadali lang ako dahil umaalingaso pa rin yung nakakasukang amoy Muling binalikan ng tingin ng dalaga ang mag-asawang matanda na nakita niya kanina. Subalit sa isang kisap mata ay nawala na ang mga yon. Habang palayo sila sa lugar na pinangyarihan ng karumal-dumal na insidente, ay hindi na mapakali ang dalaga. Paulit-ulit na kasing nagriritmo sa utak niya ang mga sinabi ng dalawang matandang mag-asawa. Manta kayo sa pagsalakay na gagawin namin. Malaking palaisipan para sa kanya mga sinabi ng mga yon. At bigla na lang din tuloy sumagi sa isipan niya ang mga sinabi ni Mang Gaspar kanina nung nag-aalmusal sila. Dahil doon ay lumalim na naman ang kanyang iniisip. Baka konektado to sa sinabi ni Tio Gaspar patungkol sa mga aswang na tuuran. Habang kinakausap ang sarili ay parang lutang tuloy siya. Hindi na rin niya namalaya na kanina pa pala siya kinakausap ng tiyahin at marami na yung nasabi tungkol sa nakita nilang bangkay kanina. Napansin na lang siyang tila tulala ni na Tio Eduardo at Mang Gaspar, kaya pasimple siyang kinalabit ng mga yon. Tora, parang lutang na lutang ka pa. Sigurado kang ayos ka lang, ha? Opo, Tio Gaspar. Narinig mo ba yung mga kinukwento ni Tia Deli mo? Po, pasensya na po, Tia. Malalim lang ang iniisip ko kanina. Grabe po kasi talaga yung nakita natin Parang di talaga kinaya ng sikmura at isip ko. Feeling ko tuloy,
hindi ako makakakain ito ng pananghalian mamaya. Tama ka dyan. Ako rin talaga. Parang hindi ako makakain rin ngayon. Kapag talaga malakas ang hangover ko, hindi ako nakakain maghapon eh. Iwasan niyo na po kasi magpakalasing ng matindi, Tio Gaspar. Nadali mo, pamangkin. Napakamot na lamang ng ulo si Mang Gaspar dahil tila pinagkaisahan siya. Si Aling Deli naman ay natatawa lang habang pinagmamasdan ng kanyang pinsan. Sasagot pa sana ang matabang Ginoo ang kaso lang mula sa hindi kalayuan ay biglang sumulpot si Buknoy. Humahangos yun at pawis na halatang tumakbo ng pagkalayo-layo. Nang makita ni Nora na parang naliligo na sa pawis ang batang lalaki, ay nagtaka siya at tinanong yun. Bakit ka pawis na pawis? Saan ka ba nanggaling? Mainit na Pagala-gala ka na naman. Ay nako, Buknoy. Halika nga rito at lumapit ka sa amin. Huwag ka masyadong maggala-gala ngayon ha. Nabalitaan mo naman yung nangyari sa isang lalaki, di ba? Doon sa kanto ng baryo natin. Pinatay yun ng aswang. Pinatay ng tuuran. Kaya ikaw, umiwas ka na muna sa kakalaro mo sa kung saan-saan. Magpirmi ka sa bahay nyo. Kung lalabas ka man magpunta ka na lang sa bahay ni Tio Edo mo o kaya sa bahay namin. Narinig mo yung sinabi ni Tio Gaspar ha? Opo. Bakit ka ba pawis na pawis? Saan ka ba galing? Sa bahay lang po. Tumakbo kasi ako para puntahan kayo kasi nandun daw kayo sa pinangyarihan ng krimen Ha? Bakit? Ano bang meron? Pumunta na po kasi sa bahay si Kuya Gardo. Nagtatanong kung nakahanda na ba kayo mamaya para sa birthday ng anak niya. Tatanong ko lang sana ate kung nakaredy na ba yung binili mong damit na susuotin ko. Nang marinig nila yon, ay nagtawanan sila dahil inakala pa naman nilang napaka-importante na talaga ang pakay ng batang lalaki. Kung talaga, Buknoy, kala naman namin may nangyari ng hindi maganda. Siyempre po, Tio Gaspar, importante sa akin yun First time ko po kayang ate ng birthday party. Ganun ba? Sorry naman, Buknoy. Ito, kunin mo na lang tong pera. $100 na lang to para may baon ka rin sa party. Naku, salamat po, Tio Gaspar. Tia Deli, mga tiyo, uwi na po muna kami ni Buknoy sa bahay Salamat po sa pag-alalay sa akin. Pupunta na lang po ako sa inyo mamaya Pagkaalis ni Nora sa bahay ng tiyahin at mga tiyo, ay nagtungo na sila ni Buknoy sa bahay para nga makapag-asikaso na ng susuutin sa pagdalo sa birthday party. Buknoy, baka nakakalimutan mo yung usapan natin para talaga payagan kita. Naglinis na po ako kanina ate. Tumigil lang po ako kasi nga dumating si Kuya Gardo. Sige, naintindihan ko. Sige na, ipagpatuloy mo na yung paglilinis mo. Maghahanda lang muna ako ng pananghalian natin tapos asikasuhin ko na rin yung susuotin mo. Sige po. Itinuloy na nga ni Buknoy ang paglilinis katulad ng pangako niya. Si Nora naman ay naghanda ng para sa pananghalian nila, kaya nagkanya-kanya muna ang dalawa. Ilang saglit pa nga, habang nanananghalian sila, ay hindi naiwasan ng batang lalaki na mapatanong patungkol nga sa patay na natagpuan sa kanto ng baryo. Ate, totoo po ba yung narinig ko sa labas kanina nang tumatakbo ko? Grabe raw po daw yung nangyari dun sa namatay. Ay nako, sobrang grabe. At saka, huwag mo na nga munang ipaalala sa akin dahil kumakain tayo. Nakakasuka talaga, promise. Ay, sorry po. Pero aswang po ba talaga yung gumawa nun? Totoo palang may mga aswang sa probinsya katulad ng mga napapanood ko sa TV. Hindi ko rin alam Hindi pa naman ako nakakakita nun pero ano po? Ay nako, kumain na nga lang muna tayo. Wala yun. Huwag mo nang pansinin yung mga sinabi ko. Si ate talaga, pabitin effect pa po kayo Pero totoo nga po kaya yung mga naririnig ko sa labas kanina na dati raw baryo to ng mga aswang, ng mga tuuran, katulad din ang sinasabi ni Tio Gaspar. Dahil tuloy sa sinabing yun ni Buknoy,
ay bigla na lang muling nanumbalik kay Nora ang mga nangyari kaninang umaga pagpunta nila sa pinangyarihan ng insidente. Para bang kusang sumingit sa kanyang memorya niya ang itsura ng matandang mag-asawa, ang mga namumuti nilang mga buhok, ang nangungulubot na mga mukha, ang mga matang matatalim, ang namamalat na mga labi, pati na ang sira-sira at naninilaw na mga ngipin. Kahit buga ng hininga ng mga estrangherong yon ay nanumbalik sa kanyang lahat. Manta kayo sa pagsalakay na gagawin namin. Biglang nabitiwan ng dalaga ang hawak na kutsara at tinidor matapos maalalang nabasa niyang kataga sa bibig ng mag-asawang matanda. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang ulit siyang kinilabutan. Nagtayuan ng mga balahibo niya sa kamay at batok kasunod ng pamumutla ng kanyang muka. Nang mapansin ito ni Buknoy, ay nag-alala tuloy siya para sa kalagayan ng ate. Ate, nahulog mo po yung kutsara at tinidor na hawak mo. Oh. Ayos lang po ba kayo? Parang namumutla ka, ate. Ha? Ayos lang ako. Ayos lang. Uminom ka po muna ng tubig. Gusto mo po ba tawagin ko sina Tia Delia at Tio Edu? Ay, naku, wag na. Ayos lang ako, Buknoy. At wag mo akong alalahanin. Ba't ka po namumutla? Ha? Ano kasi? Yung kanina to Pagkakita ko rin sa mga nangyaring krimen, sumuka-suka kasi ako ron. Kaya, wag mo na munang ipaalala. Siguro dahil meron din ako ngayong buwan ng dalaw, kaya medyo sumama talaga yung pakiramdam ko. Sigurado po kayo, ate, ha? Oo nga, kaya kumain ka na muna at huwag mo na muna ipaalala yung nangyari. Huwag na muna natin pag-usapan kasi nakakasuka talaga. Promise kapag nakita mo. Natigilan na nga ang dalaga dahil umikot nga ang kanyang sikmura. Tumakbo kagad siya sa lababo at doon sumuka ng sumuka. Hinagod naman ng batang lalaki ang likuran niya bilang pag-aalo. Habang nagpapaliwanag si Nora sa batang lalaki ay panay pa rin ang suka niya. Naiduwal na rin tuloy niya ang mga kinain niya ngayon-ngayon lang. Kaya naman muling kumuha ng tubig ang may kapayatang bata para ipainom sa dalaga. Uminom ka po nitong tubig, ate. Ano, kaya mo pa ba o tatawagin ko na sila Tia at Tio? Kita sa mukha ni Buknoy ang pag-aalala sa kanyang ate habang hinihimas-himas ang likuran nun. Kasunod noon ay nilagok na nga ni Nora ang tubig na ibinigay ng nakababatang lalaki. Paano yan, ate? Sino mag-atid sa akin dun sa birthday party? Di mo ako masasamahan dahil masama ang pakiramdam mo niyan. Sasabihan ko na lang sina Tio Edu o Tio Gaspar na ihatid ka sa terminal para mag-tricycle ka papunta ron sa bahay ni Gardo. Mamayang hapon, kapag okay na ang pakiramdam ko, susundin na lang kita kasama ko si Tia Deli. Yung susuotin ko po. Naplansya ko na yung damit mo, no? Nakaready na yung mga yun dun sa kwarto. Nakahanger na ron. Susuotin mo na lang. Ay, sige po, ate. O sige na, magpahinga ka na po muna. Ako nang magliligpit ng mga pinagkainan natin at maghuhugas. Salamat, Buknoy, ha. Magpahinga ka na rin muna pagkatapos mong maghugas. 4:00 pa naman ng hapon yung simula ng birthday party na yun, Opo, sige po. Katulad nga ng napag-usapan ni Nora at Buknoy, ay nagpahinga muna sila pareho pagkatapos ng tanghalian at iba pang gawain. Bigla na lang din kasing sumama ang pakiramdam ng dalaga nang hindi naman niya alam. Iniisip niya na dala lang ito ng nangyaring pagkauyam niya kanina. Habang nagpapahinga siya, ay naganda naman ng mga susuutin si Buknoy. Ito rin kasi ang unang pagkakataon ng batang lalaki na makakadalo sa kaarawan ng isa sa pinakakilalang pamilya sa kanilang baryo. Sadyang may kalayuan nga lang talaga ang bahay ng mga Vermosa dahil parang nakabukod talaga ang lupay nito sa mga tipikal na tao. Samantala, hindi sigurado si Nora kung tulog ba talaga siya o hindi. Ang alam niya kasi ay nakapikit siya, pero ang diwa niya ay parang lumilipad sa kalawakan ng kawalan. Para siyang nag-astral projection dahil nakikita niya si Buknoy na naghahanda ng mga gamit na susutin para sa pagdalo sa 7th karawan ni Yoyong, na anak ni Gardo.
Malinaw na nakikita ng dalaga ang mga yon, kahit sa ang totoo ay natutulog naman talaga ang kanyang katauhan. Ano itong nangyayari sa akin? Hindi nga siya makapaniwala dahil ito rin ang unang pagkakataong mangyayari ang ganito sa kanya. Para bang humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Parang alam ko to Napanood ko to sa mga palabas. Ito yata yung tinatawag na astral projection. Diyos ko po, paano ko to nagawa? Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng boses ng tao mula sa labas ng kanilang bahay. Nakita niya na nagtungo roon si Buknoy at matakbong lumapit sa pinto. Kaya sinundan niya ang batang lalaki ng tingin. Nang sisipatin na niya ang nakababatang lalaki para makita kung sino ang kinakausap noon, ay bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na ugong. Nakakabingi yun dahilan para mapabaling sa kanyang banda ang kanyang atensyon. Napaharap siya sa may bintana malapit sa kanilang hinihigaan. Doon kasi nanggagaling ang malakas na ugong na narinig niya. Nang magtagal ang tingin niya sa nakabukas na bintana, ay unti-unting nagkaroon ng korte ang kaninang ugong lang na kanyang naririnig. Mula sa itim na usok ay dalawang imahe ng nilalang ang unti-unting nabuo. Nakatunghay lang doon si Nora habang ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting sumisilay. Nang tuluyang magkaroon ng mga wangis ang itim na usok, ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Matapos makilala ang mga yon. Sila ang mag-asawang matanda na nakita niya kaninang umaga doon sa bukana ng kanilang baryo na pinangyarihan ng insidente. Ang pagtibok ng puso ng dalaga ay mas lalong bumilis na parang mga dagang nagkakarerahan at mas lalo siyang pinangibabawa ng matinding takot nang matapos ngumiti ng abot tenga ang dalawang matanda na nakadungaw sa kanilang bintana. Sinubukan niyang igalaw ang katawan, kaya lang hindi niya yun magawa. Para siyang naparalisa, dahilan upang lalong mas nanaigang takot sa kanyang pagkatao. Tulong! Buknoy! Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Subalit kahit anong sigaw na gawin niya, ay tila hindi naman siya naririnig ng nakababatang lalaki. Dahil sa kanyang ginawang pagsigaw ay mas lalong napangiti ang dalawang estrangherong matanda at pagkatapos ng ilang pang saglit, ang ngiti ng dalawa ay biglang nawala. Kasunod noon ay tumalim ang mga mata nila na nanlilisik na rin. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nora. Nilamon sila ng matinding katahimikan kasabay ng biglang pagdilim ng buong kapaligiran. Anong nangyayari? Bakit tumilim? Wala na akong makita. Buknoy! Buknoy, nasaan ka? Tulong! Tulungan niyo ako! Bakit di ko makita si Buknoy? Natigilan na siya dahil biglang humalakak ang mag-asawang matanda na para bang mga demonyo. Kasunod noon ay unti-unting nagbago ang anyo ng mga yon. Kitang-kita ng mga mata ni Nora kung paano ang mga balat ng mga kaharap niya ay nagpalit na parang nagiging katulad ng sapuno. Nang ibaling niya ang paningin sa mukha ng mag-asawa ay mas lalo siyang natakot. Tumulis na kasi ang tenga ng mga yon. Namula ang nanlilisik na mga mata. Lumubog ang ilong. Umusli ang bibig at naglitawan ng matatalim at matutulis na mga ngipin. Nakita pa niya kung paano tumulo ang maladagtang laway ng mga yon. Halos manginig siya sa takot pagkakita kung paano nagpalit sa pagiging aswang na tuuran ang mag-asawang matanda. Masasaksihan mo ang pagsalakay na gagawin na namin. Maganda na kayo sa inyong kamatayan. Ang mga salitang yon ay mas lalong nagpakaba sa dibdib ni Nora. Lalo na ang mga imahe ng dalawang matandang estranghero. Muling nagsausok na itim at lumukob sa buo niyang pagkatao. Masasaksihan mo ang pagsalakay na gagawin namin. Maganda na kayo sa inyong kamatayan. Nang makita ni Nora mga yon, ay nagpumilit siyang gumalaw sa abot ng kanyang makakaya. Subalit kahit na anong gawin niya, ay hindi niya talaga maigalaw ang kanyang katawan. Para siyang nakatanikala sa hindi nakikitang kadena at bukod doon ay ang bigat-bigat na ng kanyang pakiramdam
na parang nahihirapan na siyang huminga dahil sa takot na nararamdaman. Maya-maya pa nga ay bigla na lang sumulpot si Buknoy mula sa kung saan. At katulad kanina ay naabala pa rin ang batang lalaki sa pag-aayos ng kanyang mga susuotin. Wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid. Hindi niya rin alam na nakikipaglaban at nakikipagpatintero na si Nora kay kamatayan. Nagpaikot-ikot ang itim na usok at habang pinagmamasdan yun ng dalaga ay natunugan na niya ang nais gawin nito. Kaya muli naman niyang pinilit ang sarili na makakawala. Buknoy, umalis ka dyan! Buknoy, tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong kay Tio Edu! Tumakbo ka na, tumalis na rito! Gagawan ka ng masama ng walang iyang tuhuran na yan! Subalit, kahit tila sagad sa lalamunan na ang kanyang pagsigaw, ay hindi pa rin siya naririnig ng batang lalaki. Wala talaga yung kamalayan sa mga nangyayari sa paligid dahil hindi naman talaga yun nagaganap sa pisikal na mundo. Masasaksihan mo ang pagsalakay na gagawin namin! Maganda na kayo sa inyong kamatayan! Habang pinipilit na iginagalaw ang sarili, ay kitang-kita ng mga mata ni Nora kung paano paglaruan ng dalawang matandang tuuran si Buknoy. Nagimbal siya nang makitang tila natataranta ang batang lalaki hanggang sa sumigaw na yun ng tulong. Parang tiningay ng ipo-ipo ang kaawa-awang binatilyo hanggang sa mapaharap sa kanya. Diyos ko po, Buknoy! Mga walang iya kayo! Tigilan niyo yung ginagawa niyo kay Buknoy! Tumigil kayo! Ate Nora! Ate Nora! Tulungan mo ako! Anong nangyayari? Tinangay ako ng itim na ipo-ipo! Tulungan mo ako, Ate Nora! Humawa ka sa kamay ko, Buknoy! Humawa ka, bilis! Habang nakatingin nga sa kanya ang batang lalaki, ay tila inaabot noon ang kanyang mga kamay. Subalit wala naman siyang magawa kundi tumunghay lang sa mga nagaganap. Tila paralisado pa rin siya at hindi makakilos. Samantala, humahalakak ng humahalakak ang matandang mag-asawang tuuran na nasa itim na usok habang patuloy silang pinaglalaruan. Buknoy! Mawalang iya kayo, mga tuuran kayo! Huwag niyo sasaktan! Lubayan niyo na si Buknoy! Mawalang iya kayo! Layuan niyo siya! Tigilan niyo kami! Subalit, isang nakapaninindig balahibong halakak lang ang sinukli ng mga tuuran. Kasunod noon ay ang muling unti-unting pagbabago ng anyo ng mga yon. Hindi na naaninag pa ni Nora ang nakakatakot na anyo ng dalawa. Subalit, dinig na dinig niya ang malakas na mga alulong at ungol na nanggagaling sa dalawa. Masasaksihan mo ang pagsalakay na gagawin namin! Maganda na kayo sa inyong kamatayan! Pagkatapos nilang sabihin yon, ay sa kanila biniyak ang tiyan ni Buknoy. Bumulwak ang dugo ng batang lalaki na nagtalsikan sa sahig. Sumunod na naglagpakan ng lamang loob niya habang nakatingin kay Nora. Tuwang-tuwa naman ang matandang mag-asawang tuuran sa kanilang nasaksihan. Nilapitan nila ang batang lalaki na nakahandusay sa sahig na nakadilat at wala ng buhay. Pagkalaon ay nilantakan nila sa harap mismo ni Nora ang sariwang dugo at lamang loob noon. Nagimbal naman ang dalaga sa kanyang nakita. Pero hindi pa rin nakontento ang mga tuuran. Matapos nilang biyakin ang tiyan ni Buknoy ay dali-dali nilang dinukot ang atay at puso sa kanilantakan ulit sa harap mismo ni Nora noong mga oras na yon. Biglang natulala ang dalaga dahil sa mga pangyayari. Masasaksihan mo ang pagsalakay na gagawin namin! Maganda na kayo sa inyong kamatayan! Nang maubos na nila ang nasabing mga lamang loob, ay sa kanila sinipsip ang dugo ng walang buhay na si Buknoy hanggang sa tuluyan ng nangulubot ang katawan nito na parang natuyong dahon. Pagtapos noon ay muling humalakak ang magkasawang tuuran bago tuluyang maglaho sa kawalan na parang bula. Hindi! Mga walang iya kayo! Anong ginawa niyo kay Buknoy? Bakit niyo siya pinatay? Mga walang iya kayo! Mga walang iya kayo! Halos mapao siya sa kakasigaw, pero nakakalokong halakak lang ang isinukli sa kanya ng mga tuuran habang galit na nakatingin sa mga yon ng dalaga at umiiyak. Pinili niyang makakawala subalit para pa rin siyang paralisado hanggang sa lapitan naman siya ng mga kampo ng kadiliman.
Masasaksihan mo ang pagsalakay na gagawin namin. Maganda na kayo sa inyong kamatayan! Pagkatapos sabihin yon, ay sinunggaban siya ng 2 at isang malakas na sampal ang dumampi sa kanyang pisngi. Dahil doon ay bigla siyang napamulagat at laking pagtataka niya nang makita si Buknoy sa kanyang harapan. Buhay na buhay ang batang lalaki at walang kahit na anong galos. Hindi kaagad nakapagsalita si Nora sapagkat parang wala pa siya sa wisyo habang nagtataka at nag-aalala naman ang batang lalaking nasa harapan niya. Marahan lang siyang bumangon sa pagkakahiga at saka muling naglibot ng tingin hanggang madako sa bintana ang kanyang mga mata. Nang makita niyang hapon na, ay muli siyang napaharap kay Buknoy. Humawak ang isa niyang kamay sa noo at ang isa naman ay sa dibdib dahil malakas pa rin ang kabog ng kanyang puso. Pagkatapos noon, ay napahawak din siya sa kanyang pisngi dahil ramdam niya na ang pananakit nito. Ate Nora, pasensya na po kung nasampal ko kayo Binabangungot ka kasi. Ilang beses na kitang inuuyog-uyog pero hindi ka talaga nagigising. Kaya naisip ko na lang na saktan ka para... Hindi na natapos ng batang lalaki ang pagsasalita dahil niyakap na siya ng maigpit ng dalaga. Saka pasimple at tahimik na umiyak. Ate, umiiyak ka ba? Nanaginip ka po siguro ng masama, no? Huwag na po kayo mag-alala at matakot. Panaginip lang naman yun eh. Ang sabi nga po, di ba ni Nanay Honor noon, ang panaginip daw po ay kabaliktaran ng mangyayari. Salamat, Buknoy. Pasensya ka na sa Ate Nora mo, At salamat din kahit medyo masakit yung sampal na yon. Pero ang malaga, nagising ako sa bangungot. Nagtawanan pa sila pero kahit ganoon ay hindi pa rin nagpakampante ang dalaga sapagkat nakukutuban niyang tila merong pahiwatig ang bangungot na yon. Dahil din doon ay bigla na lang tuloy siyang nagdalawang isip kung patutuloyin pa ba niya si Buknoy sa pag-attend ng birthday party o hindi na. Pero dahil ayaw niyang madismaya ang batang lalaki, kaya hinayaan na lang din niya ito. Okay ka na ba, ate? Mag-aasikaso na po ako. Malapit na mag-alas 4 eh. Ihatid na raw po ako ni Tio Gaspar. Umalis po kasi sila Tia Delia at Tio Edu dahil may biglaan silang meeting. Gusto mo ba na ihatid na kita? Huwag na po. Magpahinga ka na lang po muna. Sundin mo na lang po ako mamayang alas 7 o alas 8. Ayos lang po ba yun, ate? Sige. Mag-iingat ka ron, Opo, ate. Pero mabilis na tinulungan na nga muna ni Nora na magbihis ng maayos ang batang lalaki. Maya-maya pa nang marinig na nila ang busina ng tricycle ay kagad na silang lumabas. Nang makita nila si Mang Gaspar ay sumakay kagad sa loob si Buknoy at mabilis ngang nagmaneho ang Ginoo papunta sa lugar na pagdadausan ng selebrasyon. Mabilis na lumipas ang oras at kahit palubog pa lang ang araw ay tila hindi talaga mapakali si Nora. Higit 1 oras na kasi ang nagdaraan pero wala pa rin si Mang Gaspar. Hindi niya tuloy alam kung ano na ang nangyari. Hindi talaga ako mapakali lalo na nung binangungot ako ng ganon. Hindi pwede itong ganito. Ayaw ko ng ganitong pakiramdam. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman ang lagay ni Buknoy. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Nag-ayos muna siya ng sarili at pagkatapos ay saka siya lumabas ng bahay at nagtungo sa tricycle para sunduin na nga si Buknoy. Kahit napalubog pa lang naman ang araw. Gusto niyang siguraduhin na ligtas sa kapahamakan ang batang lalaki kaya umaksyon na kagad siya. Pagdating sa terminal, ay eksakto naman ang pagdating ni na Tio Eduardo at Tia Deli niya. Nagtaka ang mga yon dahil sa kakaibang ikinikilos ng dalaga kaya kagad nilang nilapitan at tinanong. Halatang halata kasi sa hilatya ng mukha ng dalaga ang matinding takot at pangamba. Nora, ayos ka lang ba? Saan ka pupunta? Bakit parang ganyan ang mukha mo? May problema ba, pamangkin?
Markila po ako ng tricycle, Tiyo. Susunduin ko na po kasi si Buknoy eh. Parang ang aga naman yata. Ang alam ko, alas 7 o alas 8 pa yung tapos nun eh. Iba po kasi yung pakiramdam ko, Tiyo, Tiya. Paano mo naman nasabi? Bakit? May nangyari ba? Ha? Sabi mo sa amin ni Tia Deli mo para makatulong kami. Hindi ko rin po alam, Tiyo eh. Ano po kasi, binangungot ako. Masama po talaga. Pero kaninang umaga pa po talaga, hindi maganda ang kutob ko eh. Ayaw ko naman pong iisang tabi dahil ganito yung pakiramdam ko nung may nangyaring masama kay Nanay Honor. Ayaw ko na pong maulit yun, Tiyo. Kaya susundin ko na po si Buknoy para mapanatag ang kalooban ko. Kailangan ko po siyang makita. Huwag ka masyadong mangamba ha, pamangkin. Di ba, hinatid naman siya ni Tio Gaspar mo? Wala pa nga po si Tio Gaspar kaya hindi rin talaga ako mapakali. Natatakot po kasi ako baka mangyari sa kanya yung nangyari sa panaginip ko. Para magkaroon ng ideya ang kanyang tiyo at tiya, ay ikinuwento nga ni Nora ng buo ang masamang panaginip. Kahit si Tia Deli ay natakot at nag-alala ng marinig yon, kaya pinagmadali na nga ng ginang na masundo si Buknoy. Ayaw pa nga sanang isama ni Tio Eduardo si Nora, pero nagpumilit ang dalaga dahil gusto niyang masiguro na ayos lang ang batang lalaki. Dahil doon ay nagpaiwan na lang si Aling Deli para mag-alay ng dasal upang maligtas sila sa anumang kapahamakan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sa magtiyo. Dali-daling binuhay ni Ginoong Eduardo ang makina ng tricycle na naarkila at nagmaneho patungo sa bahay ng mga Vermosa na nasa dulo ng kanilang baryo. Nagbaon na rin ang Ginoo ng mahabang itak kung sakaling makainkwentro man sila ng aswang o kung ano paman. Nasa na kaya si Gaspar? Sana naman ayos lang din siya. Naku naman talaga yung taong yun Sana nga po ayos lang sila Buknoy, Tiyo. Kinakabahan po talaga ako eh. Huwag ka mag-alala, Nora. Magiging ayos din ang lahat. Magdasal ka lang. Magdasal lang tayo. At huwag nating i-manifest na may mangyaring masama sa kanila. Opo, Tiyo. Habang nasa biyaya, hindi pa rin maalis sa isipan ng dalaga ang napakasamang bangungot kanina. Yun lang kasi ang unang pagkakataon na binangungot siya ng ganon. Parang totoong-totoo at hindi isang panaginip. Lalo na nung humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. Sa katunayan, magmula talaga nang bumalik siya sa probinsya, ay tila ba nag-iba na talaga ang kanyang pakiramdam. Nung unang dating pa lang nila ni Buknoy ay napansin niya na ang mga kakatuwang bagay na parabang palaging merong nakamasid sa kanya, lalo na kapag gabi. Subalit, di niya lang pinapansin ito dahil hindi naman siya ganoon matatakotin. Simula kagabi nang matapos siyang maranasan ng nakakatakot na pangyayari, pati ang pagpapakita ng misteryosong magkasawang matanda ay tila sunod-sunod na ang mga kababalaghan. Dumamay pa tong kakatuwang bangungot na hindi niya talaga malilimutan sa buong buhay niya. Dahil tuloy umukit na naman sa isip niya ang mukha ng mga estranghero, pati ang mga sinasabi ng mga yon na paulit-ulit na parang sirang plaka. Masasaksihan mo ang pagsalakay na gagawin namin. Maganda na kayo sa inyong kamatayan. Nang maalala niya ang nakakahilakbot na tinig ng mga yon, ay mas lalo siyang nag-alala para kay Buknoy. Napadasal tuloy siya ng taimtim habang ang kanyang tiyo Eduardo ay mas binilisan pa ang pagmamaneho habang nananalangin siya sa kanyang isipan. Panginoon, isa lang po ang hiling ko sa mga oras na ito. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat sa harapan niyo. Pero ang dalangin ko lang po ay iligtas niyo sa anumang kapahamakan si Buknoy. Hindi ko man po siya kadugo. Ngunit tunay na nakababatang kapatid po ang turing ko sa kanya. Huwag niyo po sanang hayaang may masamang mangyari kay Tio Gaspar. At doon sa bata. At doon kay Buknoy. Kayo na po ang bahala. Sa inyo ko na po pinauubaya ang lahat. Napadilat siya nang mapadaan sila sa lubak. Doon niya rin mas naramdaman na napakabilis talaga ng pagpapatakbo ng tricycle ng kanyang tiyuhin.
Mabuti na lang ay matibay ang naarkila nila na kahit medyo malubak na ang daan ay hindi napa-flat ang gulong. Eksakto 6:30 ng gabi, patuloy na tinatahak na magtiyo ang daan papunta sa lupain ng mga Vermosa. At ilang saglit pa nga ay narinig na nila ang mga nakakatakot at nakakapandig balahibong alulong mula sa hindi kalayuan. Napansin din ng dalaga, pagtingin niya sa kakahuyan na tila may mga matang nakamasid na nagkukubli lang sa mga puno. Nakita pa nga niya ang paggalaw ng isang puno kaya naisip niya kagad ang tuuran. Halos nasa paanan na kasi sila ng bundok, kaya mas marami-rami na roon ng mga puno. Tiyo, may nakikita akong gumagalaw ng mga puno. Napansin ko na nga rin niya kanina pa, nung palubog ang araw. Ihanda mong itak na nandyan sa gilid na inuupuan mo at manatili kang maging mapagmatsyag, Nora. Hindi ko alam kung ano ang mga yan pero dapat maging alerto tayo pareho. Hindi po kaya yan yung mga sinasabi ni Tiyo Gaspar ng tuuran? Hindi ko rin alam eh. Natigilan na ang Ginoo at pareho silang napasulyap sa pinanggagalingan ng paulit-ulit na alulong at pagkatapos ay saka nag-sign of the cross ang dalaga habang si Tio Eduardo naman ay mas binilisan pa ang pagmamaneho. At mula sa kanilang kinaroroonan ay unti-unti na nilang nasilaya ng mga ilaw ng magarang bahay ng mga Vermosa na nakatirik sa gitna ng burol. Nakita ko na yung bahay ng mga Vermosa, Nora. Ako rin po. Konti na lang, Buknoy at Tiyo Gaspar. Nandiyan na kami ni Tiyo Edu. Nang pangat na ang daan, ay narinig na nila ang mga ingay ng tao mula sa magarang bahay. Parang higit pa sa kasiyahan ng naririnig nilang ingay dahil para silang nakakarinig ng nagsisigawan at naghihiyawan ng mga tao. Ilang saglit pa ay nahagip ng paningin ni Nora ang tricycle na ginamit ni Mang Gaspar. Tila malalaglag na yun sa bangin at meron pang mga yupi, kaya nagulat siya at mas nag-alala. Tiyo, yun po yung ginamit na tricycle ni Tiyo Gaspar nung ihatid niya si Buknoy. Hindi umimik ang Ginoo. Tumingin na lang siya sa nasabing sasakyan at nagulat na makita ang mga yupi nito. Mas lalo tuloy silang nag-alala at kinutuba na may hindi na nga magandang nangyayari. At nang mapatapat ang tricycle nila sa mataas na gate na nakabukas, ay doon na nga tumambad sa kanilang mga mata ang eksena sa loob ng nasabing bakuran. Nagtatakbuhan ang ilang tao dahil sa takot. Merong patay na katawan na bumagsak mula sa itaas. Nang lapitan ito ng iilang tao, ay napag-alaman ngang isa yung binatilyong lalaki na galing lang mismo sa birthday party na yun. Nang madinig ni Nora at Tio Eduardo ang sigawan ng mga taong naroon, ay kagad silang naalarma. Kagad nang inalala ni Nora si Buknoy na baka kung napano na yon. Tiyo, si Buknoy po, baka napano na. Ayun siya, nakikita ko siya. Kasama niya si Gaspar. Mayroon ka rito at papasukin ko sila. Huwag kang aalis dito kahit na anong mangyari, Nora. Opo. Walang pag-aalinlangang pinasok ni Ginoong Eduardo ang bakuran hanggang sa makalapit siya sa nasabing bangkay ng binatilyo. Doon nga ay mas nakita niya ng harapan ng biktima. Nagbalik siya ng tingin kay Nora at sinenyasan ng dalaga na manatili lang sa tricycle habang nagmamatsyag sa paligid. Ginawa nga yun ng dalaga. Habang abala ang tiyo niya sa loob ng bakuran, ay nagmasid-masid naman siya sa paligid hanggang sa maaninag na nga niya sa mga puno ang mapupulang mga mata. Nang lumantad ang mga yon ay doon na nga niya nakita ang malapunong balat na may nanlilisik na mga mata. Matutulis ang tenga, lubog ang ilong, matatalim at mahaba ang mga ngipin. Diyos ko po, ang mga tuuran! Isa-isang lumusob ang mga yon papunta sa loob ng bakuran at sinalakay ang mga inosenteng bisita. Takot naman pinagmasdan ni Nora ang mga pangyayari habang hinihintay ang kanyang tiyuhin na makalabas kasama si Buknoy at Mang Gaspar. At ilang saglit pa ay meron na rin sumalakay sa kanya. Mabuti na lang ay kaagad niyang nagamit ang itak at natamaan ng nasabing tuuran. Tumakbo na rin siya papasok sa loob hanggang sa madapa siya at matalisod sa isang bangkay. Pagtingin niya rito ay halos masuka siya sa nakita.
Halos katulad kasi ang kinahinatnan ng bangkay na yon doon sa lalaking biktima na nakita sa bukana ng kanilang baryo. Wakwak ang tiyan, lasog-lasog ang lamang loob, nawawala ang puso at atay, at tila natuyot dahil sa parang sinipsip ang buong dugo nito. Hindi kaagad nakakilo si Nora pagkakita sa bangkay, lalo na nang makilala nila kung sino ito. Sa pagkakatanda niya ay isa yon sa mga batang nakakalaro ni Buknoy doon sa baryo. Diyos ko po, patay na si Miguelito. Halos matutop niya ang bibig dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi niya kasi inaasahan na makikitang wala ng buhay ang kaawa-awang si Miguelito. Maluhaluhang napatras ang dalaga habang hindi makapaniwala sa mga nakita. Para siyang masuka-suka na ewan hanggang sa bigla na lang niyang naramdaman ang pagyakap ng isang tao mula sa kanyang likuran. Paglingon ay nandun na si Tio Eduardo kasama si Buknoy at Mang Gaspar. Sinabi ko naman sa iyo na huwag ka nang lumabas ng tricycle eh. Hindi na natapos ang Ginoong pagsasalita dahil naiyak na lang nang naiyak si Nora habang niyayakap si Buknoy. Dahil doon ay wala na silang inaksayang oras pa. Pinagtulungan na nga ni Mang Gaspar at Tio Eduardo ang paglaban sa mga lumulusob na tuuran. Kasama din nila ang ilan pang bisita sa birthday party na yon na tumutulong din para pare-pareho silang makaalis sa lugar na yon. At habang nagkakagulo ang mga tao ay nagkanya-kanya ang ilan, muli na naman silang nakarinig ng alulong na parabang napakalapit lang sa bakuran. Maraming beses na nagpaulit-ulit ang mga alulong hanggang sa may isang tao na sumigaw at nagsabi sa mga bisita na pumasok muna sa bahay ng mga Vermosa dahil parating na rin naman ang mga pulis. Susunod na sana sila pero pinigilan silang lahat ni Buknoy. Huwag po tayong papasok sa loob. Nakita ko po kung anong meron doon bago masira at maulog yung tricycle ni Tio Gaspar sa bandang bangin. Isa pong halimaw si Kuya Gardo. Nakita ko na pinakain niya sa anak niya yung isang bisita. Ang walang yang yun! Umalis na po tayo rito, parang awa niyo na. Natatakot na ako. Ayoko pong mamatay sa kamay ng mga aswang. Sige, Buknoy. Huwag ka mag-alala dahil makakauwi tayo ng buhay. Kasama natin si Tio Eduardo at Tio Gaspar. Hindi nila pababayaang mapatay tayo ng mga tuuran. Pagkatango ng dalawang nakatatandang lalaki ay dali-dali na silang tumakbo papunta sa kanilang tricycle habang ang ilang bisita naman ay nagsipasukan sa magarang bahay at nakinig sa panlilinlang. Kagad pinandar ni Ginoong Eduardo ang tricycle at umalis sa lugar na iyon. Maya-maya pa ay narinig na nga nila ang hiyawan sa loob ng bahay. Wala na silang nagawa kundi iwan ng mga taong kasama sana nilang palabas na ngayon ay pinagpepiestahan na pala ng mga tuuran. Habang patuloy sa pagtakas sa lugar ng mga aswang, ay wala silang kamalayan na meron palang sumusunod sa kanila. Nakita lang ito ni Nora at Buknoy nang mapansin nila ang mga puno na parang gumagalaw at tumatakbo. May sumusunod sa atin. Dambuhalang puno. Gumagalaw na puno. Walang niyang tura na to. Sige, sumunod kayo mga hayop kayo. Matitikman niyo ang bangis ni Gaspar. Habang sumisigaw si Mang Gaspar, ay kaagad namang napadako ang tingin ni Ginoong Eduardo sa side mirror ng tricycle. Nang makalapit na ang aswang na may malapunong balat, ay kaagad yung tinaga ng matabang lalaki. Sumirit ang dugo ng tuuran pero iniwasan ng Ginoo ang maladagtang laway dahil nga sa nakakaparalisa yon. Pinaharurot kagad ni Tio Eduardo ang tricycle kahit pababa ang burol na kanilang tinatahak. Nang makababa na sila ng burol at nasa diretsyong daan na, ay mas lalong pinaharurot ng Ginoo ang minamanehong tricycle hanggang sa hindi nila inaasahan ng mga sumunod na nangyari. Paglingon nila sa bandang kaliwa, ay doon na nga tumambad sa kanilang mga mata ang mag-asawang matanda. Namukan kagad yun ni Nora kaya hindi niya pinatigil ang tiyuhin. Tio, huwag kayong hihinto. Mga tuuran din ang mga yan. Eksaktong pagkasabi noon ni Nora, ay nagpalit nga kagad ng anyo ang dalawang matanda at biglang sumalakay. Mabuti na lang din ay handang-handa si Mang Gaspar na lumusob ng walang pag-aalinlangan sa mag-asawang aswang. Napuruan niya ang isa pero ang isa ay nakalayo ng kaunti. Huminto sila pare-pareho
at tinarap nga ang mga tuuran na halatang galit na galit. Subukan mong humakbang na kahit na isang beses. Siguradong pugot ang ulo mo. Kung akala mo natatakot kami sa inyo, nagkakamali kayo. Umangil lang ng umangil ang aswang at pagkadaka ay tumakas na ang mga ito at lumayo. Dahil doon ay nakahinga sila ng maluwag at pare-parehong bumalik sa baryo. Ipinaalam nga kagad nila sa pamunuan ng baryong nangyari kaya kagad nagsagawa ng operasyon ng paglusob sa lupain ng mga Vermosa. Wala na ngang naabutan doon ng mga otoridad kahit pa ang labi ng mga taong inimbitahan para pagpiyestahan ng mga tuuran. Dahil doon ay naghinagpis ng husto ang mga mamamayan na nawalan ng mahal sa buhay. Subalit, pinanatili naman ng nakatataas na isekreto ang mga pangyayari dahil ayaw ng mayor na makasira ito sa kanyang kandidatura. Naging tikom ang bibig ng lahat, lalo na sina Nora, Buknoy, Ginoong Eduardo at Mang Gaspar na siyang pinakabuhay na saksi sa mga nangyari. Bantay sarado kasi sila ng may mga kinauukulan kaya hindi nagtagal ay nagdesisyon na lang sina Nora at Buknoy na bumalik sa Maynila para doon ipagpatuloy ang kanilang buhay. Nirespeto ng mag-asawang Eduardo at Telly ang desisyon ni Nora. Natakot na kasi ang dalaga na mamuhay sa baryo ng mga aswang. Hindi niya rin kasi kakayanin kung muling malalagay sa panganib si Buknoy. Inanyayahan na nga rin ni Nora ang kanyang tiyo at tiya na sa Maynila na rin tumira upang makaiwas sa mga tuuran. Pero mas pinili ng mga yon na manatili sa probinsya kung saan sila isinilang. Hindi pa rin kasi tapos ang pakikipaglaban nila sa mga tuuran. Patuloy ang pakikipagtunggali ng mga taga-baryo upang makamit ang hustisya para sa mga mamamayan na pinaslang ng mga walang awang aswang. Wakas!